Hello mga tropa, kumusta na kayo? Salamat sa panonood ng bago nating vlog. So yung vlog natin mga tropa is request to ng isa nating follower sa TikTok mga tropa is magturo daw ako or gumawa ko ng tutorial for import range mga tropa. So ano yun mga tropa is ituturo ko sa inyo ngayon. So intro na tayo, tala na tayo agad sa tutorial natin. Sa mga tropa, may tatlong magandang gawin or may tatlong benefit yung paggamit natin ng import range, okay? So, yung una mga tropa is pwede tayong kumuha ng data galing sa ibang Google Sheet mga tropa, okay? So, from one Google Sheet to another, pwede yun mga tropa. Or pwedeng, pangalawa is pwedeng multiple sheets yung pagkukuha na natin is pwede din yun mga tropa. Then mga tropa, yung pangatlo is pwedeng i-combine to sa other functions mga tropa. So ano yung mga sinasabi ko mga tropa? Panoorin mo to para malaman mo. So mga tropa, so makikita natin dito, may dalawa akong sheets mga tropa. Okay? So ito yung ginawa kong data nung business ko nung 2023 saka itong 2018 saka nung 2023. So ito close na to. Ay sinara na natin yung business natin. Tapos ito magsasara na din to. So yan mga tropa. Anyway, yan So mga tropa, gagawa tayo. Kukunin natin tong nandito na to sa dalawang sheets na to mga tropa. I-transfer natin sa panibagong sheets. Sa panibagong Google Sheet. Okay? So paano natin gagawin yun mga tropa? So, from dito, punta tayo dito sa, ito, yung parang website niya mga tropa, okay? So, ngayon, kunin natin to URL hanggang dito lang sa slash. Huwag nyo na tong kunin itong edit. Yan. Huwag nyo na yung kunin. Yan lang kunin nyo. Then, copy. Tapos, mga katropa, kinapin natin, diba? Dito, mga katropa, yan. Gawa tayo dito ng equals. Naka-caps lock ako. Import range. Ito mga tropa. Okay? Then, spreadsheet yung ano niya mga tropa, yung syntax niya, spreadsheet URL, then range string. Then, ito mga tropa, yung URL na kinapin natin kanina is, kailangan natin siyang ipasok sa quotation, then paste. So, ayan na siya mga tropa. Then, close natin yung quotation. Then, comma. Yung range ng string natin mga tropa. Yung range string is ito yung data natin na nandito kanina. Kung maaalala natin mga tropa or kung hindi nyo maaalala, pwede naman mag-create kayo dyan ng range. Kunyari, A1. Okay? So, wag nyo kalimutan yung quotation. Then, A1, colon. Ibig sabihin yung colon mga tropa. Ano siya, diba? Range. Then, C, maikli lang yung data natin. So, hanggang C10 siguro. Yan. Then, quotation. Then, close na natin yung formula. Then, enter. So, hintayin nyo lang mag-load. So, ngayon mga tropa, may nakikita kayo dyan na reference. Pag unang beses yung gamitin yung import range na yan mga tropa, kailangan yung pindutin tong allow access. Okay? And nakita nyo, you need to connect this spreadsheet the first time the destination spreadsheet pulls data from a new source. Okay? So, pag unang beses, ayan siya. So, allow access natin. So, ayan siya mga tropa. Okay? So, yung data natin dito hanggang 5 lang pala. Row 5. Okay? So, dito is hanggang 4. So, yung ginawa natin is lagpas. So, okay lang yan mga tropa. Okay? So, ngayon, para mas nyo, kung hindi nyo alam talaga kung hanggang saan yung range mga tropa, pwedeng letter C na lang. Burahin nyo na yung number. Letter C na lang. Same lang yan mga tropa. Okay? So, ngayon mga tropa, para sure ka na sa tamang sheet or worksheet yung pagkukuha na nyo mga tropa, pwedeng yung ilagay mo dito, ayan, sa range string mo is i-input natin mga katropa yung sheet name mga katropa. Okay, so exit ko muna dito. Nakita nyo yung sheet name dito is 2018 and 2023. So ngayon mga katropa, kinukuha pa lang natin is 2018. So double click ko to. Then dito mga katropa, magdadagdag ako dito ng sheet name. So yung sheet name natin is 2018. 2018, then exclamation point kasi yun yung sheet name. Then click natin yung
enter. So, same pa din yan mga tropa. Pero ito is naka-specify na siya na ito ay nasa workbook na or worksheet na 2018 siya. Okay? So, ngayon mga tropa, para makita nyo na dynamic to mga tropa. So, punta tayo dito. So, magdadagdag ako kunyari dito ng stickers. Tapos sabihin natin 150, tapos 100, ganyan. Kunyari lang mga tropa. Then, ayan nandito na siya. Ang bagal lang ng pag-switch ko, pero, yan siya. Kung medyo mabilis yung pag-switch nyo mga tropa. Makikita nyo dyan na nag-loading siya. So, ayan siya. Bawat dagdag nyo dito is mag-automatic na siya na pasok din dito. Okay? So, ngayon, para mas dynamic yung mangyayari mga tropa, mas dynamic yung magiging data nyo mga tropa, pwedeng ang gawin nyo is mag-cell referencing kayo mga tropa. Or, gawa tayo muna ng drop down, tapos mag-cell referencing tayo. So, gawa tayo ng drop down mga tropa. Insert, drop down. So, makikita natin dito mga tropa. So, nandito siya sa E2. Ito siya. Then, drop down. Yung option 1 natin, yung 2018 nating file. So, lagyan natin ng color. Gawin natin color blue. Then, yung second option natin is 2023. Then, gawin nating color, yung color siya. Color yellow. Yan. Okay? So, yung drop down natin, add item. So, hindi na tayo makapag-add item. Advance. Sa advance natin, reject the input, mga tropa. Then, ayoko ng cheap arrow lang yung gusto ko. Yung style natin, mga tropa, ayan yung cheap. Ito yung plain text lang. Gusto ko may arrow para nakikita na drop down siya. Then, done. Exit lang natin to. So, ayan siya mga tropa. 2018, then 2023. Okay? So, ngayon mga tropa, punta tayo dito sa formula natin. I-copy natin yung URL na ginawa natin, kinopy natin kanina. Escape. Then, i-paste natin dito sa ilalim. So, ayan siya mga tropa. So, ngayon dito mga tropa, is-cell reference natin. Para lang makita nyo mga tropa. So, equals import range. Ayan. Then, yung spreadsheet na is cell reference natin dito. Ayan. Then, comma. Then, natin mga tropa is ito. Then, ampersand. Kasi magko-combine tayo ng sheet dun sa kabila. Then, quotation. Then, exclamation point. Kasi yung sheet name natin is i-combine natin ito para maging yun yung magiging sheet name natin mga tropa. Parang magko-concatenate tayo na ito, tapos idugtong mo dito. Ganyan siya mga tropa. So, parang sheet, yan yung magiging sheet name pa rin natin. Tapos, A1 to C. Kasi hindi natin alam kunyari kung gaano kahaba yung data natin. So, C. Then, close natin yung quotation, then close yung parenthesis, then enter. So, ayan siya. Dahil 2023 to, ito yung nakikita natin. Dahil iba ito 2018 to. So, pag binalitan natin 2018, ito siya. Pareho lang. Okay? So, dynamic na siya mga tropa. Pwede kayo mag-switch ng iba-ibang sheet dito mga tropa. Okay? Kahit nasa kabilang spreadsheet kayo, makukuha nyo pa rin yung data dun sa kabila. So, ngayon mga tropa, ang tanong is gusto kong i-combine yung dalawang data. Yung 2023 and 2018. So, paano natin gagawin yun? Magagawa pa rin natin yun mga tropa. Ganito siya. So, dito na natin gawin mga tropa. Yan, dinilit ko. Huwag na natin i-delete. Dito natin gawin sa ilalim. Yan, equals import range. Import range. Yeah, ay, sorry. Sobra. Yung spreadsheet natin na URL ito na. Then, yung string natin mga tropa is quotation 2018 exclamation point. Yan yung sheet name natin kanina. Then, A1 to C5 kanina, no? Sige, C10 natin. Para makita nyo lang. Then, quotation. Then, yan siya mga tropa. Yan yung una natin. So, i-enter ko muna to. So, makikita nyo, ito siya. Nag-cell reference dun. Okay, nag-reference yung nasa taas natin mga tropa kasi may pinatong tayo dito. Nag-i-spelling function kasi yung data natin. So, ayan lang muna natin yung nasa taas na yan. So, ngayon mga tropa, idudugtong natin yung ispang sheet. So, ang gagawin natin, double click. Then, dito, magsusulat tayo ng semicolon.
Okay, ano ibig sabihin ng semicolon? Yung semicolon, yun yung array syntax. Ibig sabihin nun mga katropa, yun yung mag-aalaw sa'yo na magdagdag dun sa ilalim ng data mo mga katropa. Okay? So, yun yung semicolon. So, ngayon, import range tayo ulit. Ay, sorry, mali spelling ko. Yan. So, yung URL natin is ito pa din. Then, comma, quotation. Ngayon, ang gagawin natin is 2023 exclamation point A1 to C10. Then, close. So, ngayon mga tropa, naguguluhan ako dito. Yan. Ngayon mga tropa, pagka in-enter natin to, tingnan nyo mangyayari. Kasi dapat di muna kayo mag-enter. Pero tingnan natin, pag in-enter nyo, anong mangyayari? Error mga tropa. Okay? So, bakit nag-error? Kasi mga tropa, kailangan, pag natapos mo yung formula mo dito, papasukan mo siya ng curly bracket. Okay? So, curly bracket dito sa beginning and curly bracket dito sa close. Okay? Then, saka mo siya i-enter. Okay mga tropa, bakit naging error? So, kung titingnan nyo closely yung formula natin, ang mali ko na pindot ay nag-close ako dito na dapat dito pa lang ako nag-close. Okay? So, kailangan yung quotation, wag niyong kalimutan mga tropa. Yung quotation is laging after nung range natin mga tropa. So, yan yung quotation, then close, tapos curly bracket, then enter. Ayan. So, nakita niyo mga tropa, medyo naglalag kasi depende sa bilis ng internet. So, ayan siya mga tropa. Ayan na siya. Ngayon mga tropa, bakit may mga blanks? Kasi yung data natin is sa 2018 hanggang 6. Okay, row 6. Then sa 2023 hanggang 4 lang. So kung pwede naman natin i-specify or specific natin yung range natin. So anong ilalagay ko dito? 6. 2023 is 6 tapos 4. Okay? Pag in-specify natin mga tropa na specific talaga, row 6. Then, ito is row 4. Yan. Then, enter. Ayan na siya mga tropa. Okay? So, makikita nyo pati product ay yung row title headers natin is nasasama. So, pwedeng ang gawin natin, enhance ulit natin yung data natin na ang gawin lang natin dito, imbis na A1, A2 natin to. Yan. Then, enter. Okay? So, ayan siya. Hindi na nasama yung headers ng kabilang sheet kasi same lang naman siya ng headers. Okay? Yan mga tropa. Ngayon, ito is hindi masyadong dynamic mga tropa kasi kailangan natatandaan mo kung hanggang ilang row lang yung data natin. Pwede mo ditong ipasok si query function. Okay? I-combine mo si query function kay import range. Okay? So, abangan nyo yung next tutorial ko mga tropa. Ituturo ko yung query function. Then, babalik ako dito sa data na to para ituloy natin tong formula. So, ngayon mga tropa, abangan mo yung query function tutorial natin para malaman mo kung paano i-combine yung import range at query function. Okay? So, abangan mo yung mga tropa. So, ngayon mga tropa, hanggang dito lang muna yung tuturo ko sa inyo mga tropa. Kaya abangan mo yung next tutorial natin para malaman mo kung paano gawin yung combination ng query function and import range. Okay? So, sana may natutunan ka at kung may natutunan ka, huwag mo kalimutang hit yung like button. Share this video para hindi na ikaw matuto today. And don't forget to hit the subscribe button and notification bell all para updated ka sa mga latest vlogs ko para mag-notify ka sa mga bago kong uploads. Okay? So, see you in my next vlog. Always stay positive. Always enjoy life because life is short. Bye!